Okay, good morning sa tanan. Before ta mag-start, mag-prayer sa ata, okay? Lord, thank you for this morning, Lord. Thank you sa pagpukaw sa amo, Lord. And as we share our morning devotional this morning, Lord, be with us. And thank you kayo sa tanan, Lord God. We honor you, we praise you, and give you thanks. Amen. So, good morning. Morning. Morning sa tanan. So akong i-share for this morning is about John 17. And then sa nabasa na ako sa John 17, ang nag-struck jud sa ako adito is kani John 17:14 to 15, verse 14 to 15. Ang giingon diri is, I have given them your word, and the world hates them because they do not belong to the world, just as I do not belong to the world. I am not asking you to take them away of the world, but to keep them safe from the evil. So, mo ng prayer ni Jesus sa ato. Balian naman God, recently, kuan dyan na words ako kay recently man God, na active ang amo ang GC sa college. And then, katuway katong na-active na ang GC sa among college. Last week lang, ako ang friend na si Stephanie nga, na siya sa US karon. Sige siya share og Bible, verse. Every day yun na, wala dyan na siya kuan. So, kuan man, balik, gabi siya nag-share diri, nag-post sa among GC. It's because nasa sa US. So, gabi na siya mag-post. Balik diri sa ato as Pinas, is gabi na. So, sige na siya share og Bible verse. Every day yun na. Nya, somehow, kana ganing mag-share siya, naaday mo chat sa kuha. Naaday nag-chat do, kalalaki, no, ang classmate na mo. Ana ba na nag-chat din sila na, Yen, naunsa din na si Stephanie. Weirdo na lagi na siya. Nakuhaan ko ba na, grabe juday, no? Grabe juday, mag-share lang di ay grabe, persecute din niya, judge din na si Stephanie ba. Well, akong gitubag lang nga ito, nga na di ay, na, nausa din na siya, weirdo na lagi na siya karon. Kay si Stephanie manggod sa una, dili na siya nga nakauban na siya sa sayaw. Maragkuan, kiatan po na siya ba? Niya then nabag-o na siya, kay naging Christian na siya, na born again na. Tapos, katong nag-share na siya a Bible verse among GC. Gi-judge na siya sa akong mga classmates, especially itong mga lalaki. No, pareha diri bag-ingon na nag-share lang siya word pero gi-hate na suko ako mga classmates na especially yung mga lalaki na nag-judge din sa iyahan na ingon dayon na noon sa din na si Stephanie weirdo na lagi na karon ingon na ano di ay siya nag-share lagi na siya nag mga Bible verse noon sa din na siya ana ding ilang kuan reaction ako mga classmate ako pong gingon na kuan naman nag-share naman siya word nga na di ay na siya weird ko kaayo noon sa di mo ko na siya ingana maula siguro na iyang way na mag-share og words sa inyo ha Christian maguna siya and mao na iyang way para makabasa mo og Bible question ako nakabasa ba kasi ang i-post and siya uy nakabasa taas kaayo o si effective nakabasa ka hindi so si effective yung ginabuhat para lang yapon na sa imo ikaw na ayaw lang mo kakuan good ayaw lang good mo kasuko natural lang man karang nagkuan na siya nag-share lang siya sa iyang na-receive so share lang po niya sa ato so inyong buhaton is magbasa lang mo mabless na po niyo na while magbasa mo na bless baka siya lang bitaw na igo man pud ko taw man pud to o si effective kayo yung ginabuhat kanang ginakuan na niya dira share na pero para gyud na sa ato para gyud lang sa inyo and then nagkuan ba jud to na ikaw yan, Christian na ka? Hindi ko na, ano ba ako kiatan sa una nun? And siya na, hindi ko na, oo, Christian na ko. And siya, mo ba? Pa-pray ko yan, be. Hindi ko nga di ay. Salawa ka rin siya ang nag-persecute, nag-judge sa akong classmate. Grabe din siya ginagutro karon. Kaya ganing, kuan din siya, karang na siya sakit sa spine, na wala daw, dili daw makita unsay cause. Yung tanawa ko yung kanituhanan ni mag-persecute, mag-judge niya. Nade siya ginakuan karon, nade siya ginabati, nga di daw siya makalihok, 4 hours lang daw siya makatulog, and then sa reclining chair lang pwede siya makatulog. Di siya makatulog straight. Ayun ko na, para jud ni sa imuha, calling jud ni sa imuha, as ang classmate ba, calling jud ni sa imuha na,
Mobalik di jud ka sa Ginoo. Ha, ano man? And so, nganong na sa tingin nimo nganong naingana ka karon? And siya, ambot gani nga nung walay answer sa kuan daw sa mga sa hospital ana daw walay kuan nagpa MRI na daw siya way tubag ko mo ni calling siguro need na nimo mabalik kay Lord mo na nakasulod po ko sa iya ato nakasulod dayon ko ba kailangan jud nimo ay si Jesus kailangan jud nimo Ginoo kailangan jud ka magampo insya na naa daw siya madungog na mga worship song ganahan daw siya maminaw one time daw naka-join daw siya church. Ikaw naga-church ba ka? Yun siya na, di naman ko naga-church rin yan, pero naka-try ko kan sa CCF daw lagi. Ko na, okay, try dito. Pero karon magliso daw siya, kaya di daw siya kalakaw. Naga-wheelchair lang daw siya. Ako mga ni Jay, nakasulod ko sa iya dito, naka-minister ko na, hindi mo balik sa Ginoo. It's because siguro, kabalo ba ka ang sakit-sakit is, cause na saan, na kay siguro na wala na forgive, nakabinuhatan na dili maayo. Bantog to siya, nakahilak siya na salamat kayo yan ha for gipray ako siya. Salamat kayo yan for the prayer niya karon. Si kaganahan na hinuon siya magkuan, magbasa-basag Bible verse nakuan na hinuon niya kanang ginasend na Bible verse every day sa akong classmate. Ganahan na hinuon siya baka makuan na hinuon siya na hinuon siya kanang somehow gagamay na fire na mubasa na ganahan siya mubasa sa Bible. So mao na no kani nga word kay nagkuan ko while nagbasa ko ani dito jud ko na remind jud ko na we need the eye na maging bold sa atong faith sa Ginoo no na we need to step forward the eye na even though magsensen na di ay kag kanang mga Bible. Anyway, ginabuhat man ni namo ay nadana. We namo si Amor si July through this. Nag-send ng Bible verse. Pero somehow ba medyo nakakuan po ko sa myself na kulang pa rin kulang pa push ba na napatay makuanan ako before na mo and then na-remind ko na kailangan po din nato i-embrace no i-embrace jud nato ato pagiging follower ni Jesus na true kano lang ano lang ka even though karang mag-share lang kag anong Bible verse daghan na somehow daghan na jud na siya maigo makaplant na pud kag seed ana sa uban na nanginahanglan ana so Pas, maulan to. Good morning. Good job yan. Nana mo life group ni Arlex. Yung na si Arlex. Lalaki man to. Gani. Pakwento siya. Adto adid to. Or kuya ganay mo. E di naman makadto simbahan. Di ikaw na magbitbit siya sa word. Go Lex. Go Lex. Good job Lex. Good job yan. Thank you yan. Okay, good morning sa tanan. Welcome back to our morning devotional. We are now in John 17, verse 1. No, this is the priestly prayer ni Jesus Christ, no, towards his disciple. Grabe kayong prayer ni Jesus Christ ba towards his disciple. Kining John 17 and maka-learn jud ta ani yung sa heart ni Lord for us, sa heart ni Jesus sa iyang mga disciple. And nahimo ni niyang public na prayer, daghan man sila nakadungog. And for them also na makasulod po sila sa iyang prayer, pa sa unod sa prayer ni Jesus Christ towards his disciple. I pray today no na makaroon po taog revelation about what Jesus prayed for his disciples no before siya nilakaw. So iyang gingon diri now kung tanawan ninyo, Jesus spoke these things so sa mayang gipangsulti sa tong iyang mga gipangsulti sa John 14, 15, 16. And makita man ninyo tong last part sa John 16 is di ba niya na siya diri John 16 verse 33 before ta moambak sa John 17 verse 1. These things I have spoken to you. Yan na siya diya. So that in me you may have peace. In the world you have tribulation. So makita ninyo, dili mo dapat masilo aning mga dato sa gobyerno, dato din sa kalibutan. Kaya nga naman, they have always tribulation. Yan na siya diya.
Gubot kay na silag mga isip. Makita man na ninyo. Tong Yeah. una, tong pikas nga administration, ayahay pa kayo sila, no? Tong uban. Wala pa, relax pa kayo. Karon na pod, hala, perting gubuta, kaso dito, kaso diha, na reklamo diha, daot diha. Ito, kag makadawat kag peace, anak. So makita nimo nga, walay mahatag nga peace ang kalibutan. Pantayan na nyo, dili mo dapat masilo, ana. But in me, nga na siya diha, you, nga na siya, so that in me, you may have peace. In the world, you have tribulations, nga na si Jesus Christ. Take courage, I have overcome the world, no? So wala jud kay lain nga imuhang i-focus karon is of course ang nature jud ni God sa imuha para madawat nimo ang katibukan sa iyang peace. Amen. So Jesus spoke these things, mo na yung mga gipang speak ni Jesus Christ, dili pa na siya mao na pa sa 14, 15, i-review na lang na ninyo tatong morning devotional. Diyan na siya diya. Jesus spoke these things and lifting up his eyes to heaven, he said, Father, the hour has come, glorify your Son, that the Son may glorify you. So bantayan ninyo ni si Jesus Christ, pag pray niya dito sa Gethsemane, di ba, ni close siya siyang eyes, gibow down na iyang head, and nag-kneel down siya sa Gethsemane. Dinipod, pag pray niya, nara siya sa table, and iyang ginudya, he lift up his eyes. So, and he lift up his eyes to heaven, and nagpray. So, maski unsa di ay ang posisyon ni mo magpray, dawaton na ni Lord, importante lang yun atong kasing-kasing. Amen? Kaya uban, hala, naghangad man ko nagampo. Kasi wala gidawat akong pag-ampo. Palihog ko Dominic na isaba diha, i-mute ang inyong mic bay, palihog kay saba kayo. No. Iyang gingon diha no nga he said, Father, the hour has come, glorify your Son, that the Son may glorify you. So, kung tanawon ninyo, sa iyang katibukan dinhi nga kinabuhi ni Jesucristo, wala siya laing ginaglorify is ang name sa Father. So kita as a disciple sa Ginoo, o dili dapat maglorify ang ato ang mga pangalan, dili dapat maglorify ang ato ang simbahan, but ang name jud sa Father, ang Ginoo jud ang maglorify sa ato ang kinabuhi. Then iyang gingon sa verse 2, even as you gave him authority over all the flesh, nga na siya, that all you have given him, he may give eternal life. So kung tanawon ninyo, nganong gihatagan ng authority sa Father, si Jesus Christ, ngano man, so that they may lead, so that he may lead us to eternal life. So, kana dapat no, para asa di ay ang authority nga gihatag ni Lord sa toa. Kay karon lailahi na baya nga gigamitan ka ng authority. Ang uban nga mga pastor, gihimo nilang pangawarta na ang authority. Ang uban nga mga pastor, mga leaders, mga preachers, gihimo na nila to control people ang authority nila nga gihatag sa Ginoo. Ang uban pod is just to gain for themselves. Ang authority nga gihatag nila sa Ginoo sa Ginoo sa ilaha is just to seek fame, no? Para mo sikat sa Facebook, mo ni nga pastor ni sikat aniana. So para asa di ay na nga authority. Very clear kayo ang Bible sa verse 2. You have niya na siya. You gave him authority over all flesh, that to all whom you give him, he may give eternal life. So klaro kayo nga kana karon nga anointing nga gihatag sa Ginoo sa imuha, kana nga authority, kana nga gahom nga gihatag ni Lord sa imuha, mag-lead dapat nga maluwas ang mga katawhan. Mag-lead dapat nga maliwat og batasan sa Ginoo kanang mga katawhan. So kana karon ang question, asa nimo ginagamit ang authority nga gihatag ni Lord sa imuha? Ano asa man ang authority nga gigamit nimo ang healing? O kana nga healing nga gihatag ni Lord sa imuha, kana nga gahom nga makahil ka og sick. Sa asa na nimo gigamit? Para pa makakwarta ka, gapabayad ka para ma-heal ni sila, para ba no makontrol nimo ang people, dili na mao.
gihatagan kag authority ni Lord para kaning mga tawhana malid nato to eternal life. Maliwat silang batasan sa Ginoo. So kanina check pud ako ang heart ani, i-check pud ninyo ang heart. No, kung asa jud di ini no, gihatagan ka og anointing sa Ginoo para asa? Kanang authority nimo nga naa sa imo nga para asa? No. So dili jud ta dapat ma-confuse ana, no, kay clear kayong gingon diya that he may give eternal life. Amen. Mahimo silang partakers sa nature ni Lord. If you use that authority to make money from people, no, to draw people to you, no, if you use that authority to become famous, and if you use that authority to control and damage people, to gain profit from them, and to serve you, kung gigamit na nimong authority, just you want to serve, nga mag-serve sila sa imuha, and mao na siya ang ginatawag nato nga abuse of authority. So wala jud dili lain nga gamitan nimo ana ang authority is to lead them to eternal life. Anything nga gamit ana niya aside sa ilid nimo ang people to eternal life nga maliwat sila nature ni Lord, that is abuse of authority. Bantayan jud na nimo. Maski unsa ka pa ka maayo mo preach diha, maski mo unsa pa ka anointed nga mo preach diha, pero ang imong purpose nga naga-preach ka is not to lead them para matakdan sila o maliwat sila batasan sa Ginoo, maliwat sila og kinaiya sa Ginoo, you are abusing your authority. Klaro? Naba mo diha? No, kay kuan tayo, no, uban grabe na kayo. Grabe kayo gamit sa social media unya. Ang ilahang gamiton ng pulong sa Ginoo, ang authority nga gihatag sa Ginoo sa ilaha, ang wisdom, tanan nga gipanghatag ni Lord sila nga wisdom, syempre submissive sila sa Ginoo. Then naana nga authority kay once nga submit ka sa higher nga authority, hatagan pud ka same nga authority. And gigamit na nimo to gain for yourself, to gain money, kuan ka, you're abusing your authority. Kay clear kayo ang Bible, you lead them to eternal life. Amen? So kani dapat ang masabtan nato. In verse 3, unsa man ning eternal life, that they may know you. Yan na siya diya. The only true God and Jesus Christ whom you have sent. So ang eternal life is to know God. Di ba? Di ba ang kuan ang niya na siya that they may know you. Niya na siya diya. Ngani ang eternal life, no? Of course, no, ang mag-asawa man God is para maging intimate sila, they need to know each other. Para maging intimate ka sa Ginoo, maliwat ka og batasan sa Ginoo, partakers ka sa iyang divine nature. You need to know Him. You need to be intimate. No, you need to be intimate sa Ginoo. Adlaw-adlaw. Amen ba? You need to connect, no? To know God is to know Him intimately. Nga kanang imong spirito na connect sa iyang spirit. No, muna siya. It's eternal life. Nga mas the more ka karon na know nimo na sabtan nimo ang Ginoo, no? Eternal life is you know Him intimately, spirit to spirit. Spirit man niyang pulong. Then gabasa ka sa iyang pulong. Para sa aning morning devotional, kabalo ka sa iyang pulong, kasabot ka sa iyang nature. Then the more ka karon naga-intimate sa iya, the more ka matakdan. Mo na atong idungag sa atong morning devotional nga topic, no? Nga the more ka intimate, eternal life is knowing Him more. Mo na siya nga the more ka ga-spend, the more mo magiging intimate. Same na siya si Arlex o si Yen. Na before sila naging intimate, they know each kanang nagapaningkamot sila nga they know each other. Siya ganahan ni Arlex, so siya dili ganahan ni Yen. Mas the more sila ga-intimate, the more sila naging one. Paano niyo? Dili ka intimate, dili mo maging one. So kung dili ka mo spend time, dili ka mo hatag quality time kay Lord, dili mo maging intimate. So in verse 4,
So, ako lang to i-paraphrase na lang, this is eternal life so that they may know you and partake your nature. That they may know you and partake your nature. So in verse 4, I glorified you on earth, having accomplished the work which you have given me to do. Maura jud ni ang makaglorify sa Father here on earth is himuon nimo ang iyang will. I glorified you on earth. Pinaagi sa unsa? Pinaagi sa paghuman or pagtuman sa imong pagbuot to do and accomplish your will. Ngayon diya, I glorified you on earth having accomplished the work which you have given me to do. Mag-glorify nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi kung i-accomplish nimo, humanon daw nimo ang work nga iyang gusto ipahimo sa imo. So klaro? So that is the only way to glorify the Father here on earth is to do His will. Amen? And of course, in order for you to do His will, kailangan nimo i-deny imong sarili. Kabalo ba mo nga ang Ginoo gibutang ta diri sa kalibutan para i-accomplish ang iyang work? And in order for us na ma-accomplish nato ang iyang work, is kailangan nato i-deny ang atong will. So, mao dapat po ni nga ato ang word before ta mohawa dinhi sa kalibutan. Nag-glorify na ako, Lord, imong pangalan by doing the work that you have sent me to accomplish. Nag-glorify na ako, Lord, ang imong pangalan by doing your will. Amen? So, ang pangutana, nag-glorify na ba nimo? Gituman ba nimo ang iyang ginapahimo sa imo? Isa na ka way sa matugingon ni Yen og Arlex karon, no? Na nakadungog naman mo, mag-glorify ang name ni Lord sa inyo kung inyo atong sharean, inyo atong prehan. Kaya dili man aksidente gi-connect ni Lord sa inyo And ang will ni Lord sa iya is ma-save to siya. Magkaroon po siya eternal life. Nya ikaw man ang gikunikan. Gigamit lang tong imong friend para ma-ignite ka na nga word sa iya. So you do His will para mag-glorify nimo ang iyang name. Amen? Now, Father, glorify me together with yourself. In verse 5, with the glory which I had with you before the world was. Niyan na siya diha. So, tanawon ninyo, si Jesus has the glory with the Father, with eternity. No? Before pa nag-exist ang world, same glory nga naa siya sa Amahan o kay Jesus Christ parehas. And niyan na siya, ibalik na ko ana with the same glory nga naa sa imuha. Then in verse 6, I have manifested your name to the men whom you gave me out of the world. So unsa di ay nga name ang gimanifest ni Jesus Christ? Unsang name ni God ang gimanifest ni Jesus Christ? Kay sa Old Testament, ang name ni God is Elohim. Ay Jehovah. No? Ang name ni God sa Old Testament is Jehovah, no? I am that I am, no? Eternal God. Mao na ang pagkaila sa tao sa Old Testament sa Ginoo. Pero si Jesus Christ, unsa ang name ni God sa tao? Gimanifest niya si God or gipailaila niya si Father, si God as a Father. Sa Old Testament, Jehovah. Pero karon, 'di ba? Mag-ampo lang si Jesus Christ, our Father. Dili na our God. That's why ikaw nga disciple, kabalo dapat ka kung saan nimo pag-address sa Ginoo. Amahan dapat ang imuhang pag-ilaila na sa iya karon ngano man anak naman kaniya. Kaya ang uban kay kwan pa kanang Jehovah pa'y tawag sa Ginoo.
No? Wala ba ka kailangan gitubos na ka ni Jesus Christ para mabalik ang imong pagkaanak, and ikaw nga anak karon, ang tawag nimo sa amahan ay sa God is Father, anak. Amen? Anak ka. Anak na ka sa Ginoo, anak na ta. Sabtan ba nato? Mao na nga gipasabot nako sa ilaha ni ana si Kristo. Ang imuhang pangalan, nang imuhang pangalan sa ilaha is amahan na. Oh, klaro? Mao na magampo ka, amahan jud imong tawag sa Ginoo. Murag anak ba nangayo sa iyang tabang? Murag anak nga ba nga nangayo protection sa imong amahan? Murag anak ba nga nangayo og kanang food sa amahan? Ana, no? Sabtan ba nato? Gipailayla na ti ka. Hmm. 'Di ba? 'Di ba ni ana siya? Dito sa kwan, ngano mabalaka man mo? Sa Matthew, I think sa Matthew 6, no? 'Di ba? Ngano mabalaka man mo? Wala gani gipasagdan sa amahan ang mga lilis. Oh, 'di ba? Amahan na ang iyang pag-introduce kang Jesus kang God, no? And gi-reveal na ako, no? Ni ana siya diha. I have manifested your name to the men whom you gave me out to the world. They were yours and you gave them to me, and they kept your word. So, tanawon ninyo, aside sa giunsa niya pag-care si Jesus, sa Father sa tua, ipakita niya no nga ang mga lilis, tanawa ang Father wala nila masagdan. Tanawa how the Father cares for the bird. Wala niya gingon dito how God create cares for the bird. Tanawang mga langgam. Wala man ni sila nananom, pero naa sila'y kaunon. Tama? Kung ang Father nag-take care sa ilaha, unsa na lang ka ikaw? Father jud ang tao ang pag-introduce ni Jesus Christ kay God. Nakuha na to? Nasabtan na ninyo giunsa pag-introduce ni Jesus Christ ang Ginoo, ang amahan? Amahan. Naanad na ta ba? Amahan. No? Pag abot sa Ginoo, amahan na atong tawag. No? Amen. Namo diya? Then, yan na siya. And they were yours. So makita ninyo, they were yours. Dili jud mo angkon si Jesus Christ og disciple. Imuha ni. Yan na siya saman. Mo na nga ayog angkon og mga disciple. Amen. Saman mas labaw pa ka sa Ginoo nga angkono nimo. Ako ang disciple man na. Ako may nakawin ana. No. Ayaw jud maulaw ka. Mas labaw pa ka Kristo kay si Kristo na siya. They were yours. Imuha ni silang anak. Imuha ni mga disciple. Ikaw ray nihatag sa kuha. Gi-entrust ra nimo sa kuha. Mao gani sa prayer namo, kung mag-pray mi, Lord, I pray, no? Kining imuhang gi-entrust sa amoa nga mga disciple. Dili mo ako ang disciple, Lord. Sus, maulaw ta na. Lord, I pray sa akong mga disciple. No? Kanang pag-pray ka nga, Lord, kining imong gi-entrust sa amoa nga disciple, ikaw jud mo bless sa ila. Kining mga disciples nimo, Lord, nga imuha naming gisugo, nga i-encourage, i-lead sa imuha, Lord, nga maliwat nimo. Mo niya mong prayer, Lord, sa ila. Mo na nga na mi mo pray. No, dili ta mo angkon. Kay kung angkonon na nimo, lisod kay na nimo i-let go kung naay nasulti ang Ginoo sa ilaha. Kasi sana kung sultian ni sa amahan si Arlex nga, Arlex, mag-pioneer na kag simbahan diya sa kuan ha, sa mental. Ay dili na pwede mo ana ako kung angkono na ako na si Arlex. Ako man ang disciple, dili na pwede. Wala pa ni sa kuan, wala pa ni sa dito ka sa kuan Arlex magkuan. Kung gusto jud ka dito jud ka sa bukid mag pioneer. Kuno na nimo maglisod kag let go. That's why karon dili ta mo angkon og disciple, but ialaw nato nga tag-iyaan na is amahan, gintrasan lang ta. Amen. Amo gingon. They were yours and you gave them to me. Yan na siya diha. And they kept your word. Oh, kini dapat.
Yan na siya dia. You gave me, they were yours, and you gave them to me. So grabe jud kaayo si Jesus Christ, no? Humble jud kaayo. Dili jud nato ni sila sheep. Ang Ginoo, ang amahan ng tagiya ani. And ang goal nato ani is dili ang word nato ang ilahang i-obey. Dili ang word nato ang magpabilin silang kasing-kasing, but ang word sa Ginoo. Yan na siya. They kept your word. Klaro kayo sa verse 6 nga ang pulong dapat sa Ginoo ang ilang ang magpabilin sa ilang kasing-kasing nga ilang ikinabuhi, dili ang kinabuhi sa pastor. Kita mo sipyat man ta. Amen. Pero kung na ang kinabuhi sa Ginoo sa amoa nga gi-live out pud namo, mao pud ang inyong kopyahon. Pero kanang style pa ni pastor, style ang istorya, style sa pag-preach, ana. Tanan po na ginasulti nato, wala yun tay karapatan no nga ang kunon tanan nga word nga gikan sa atoa. Lord, salamat jud Ginoo. Ana yun permanente sa imo ang word nga imong gipa-share sa akoa. Gigamit nimo akong mouth. Oh, kana. Ay wala yun tay ang kunon ani atoa. Kaya naman the more ka God, the more ka ga-acknowledge sa Ginoo nga sa iya na tanan, the more ka ni yab-an og anointing. The more ka ni yab-an og kanang kwan og kanang gahom sa Ginoo. Yan na siya diha. And they kept your word. Yan na siya. Yan siya mao ni nga importante jud kayo nga ang iyang word ang makep sa batag usa ka disciple. Amen. Hand them over to God and let them follow Him. Follow nila ang iyang word. Let them know Him as a Father. Let them find security in love of God. In verse 7, now they came to know that everything you have given me is from you. Oh, kani. Grabe kayo, no? And now they have come to know. Grabe, no? Makita nimo ang gi-pray ni Jesus Christ. Karon, kining mga disciple, they come to know nga tanan na imo ang gihatag kanako is gikan sa imuha. Kana dapat ang goal nato nga mga leaders, mga disciple, nga naanay mga people nga gina-connect si Lord sa atoa, ang goal dapat nato is tanan nato naa sa atoa is masabtan sa mga disciple nga dili atoa. Kay usay manggod kay ma-recognize nila nga maayo ka mo diskarte, maayo ka mo negosyo, maayo ka mo kwan mo gani nga wala jud kapanghambog aning diri sa among balay. Sa Ginoo ni gikan. Nahimo sila nga, gwapo imong area pastor. No, mahal diha ang inyong area. Ano ka? Sa Ginoo jud ni wa jud mi amo diri. Ana jud dapat no kanang everyone nga muka duol sa imuha nga everything nga naa sa imuha is gikan sa Ginoo. Kay una naman ang kasing-kasing ni Kristo. Dili jud ka manghinambog kay maayo man ko mo baligya og ani, maayo ko mo negosyo, maayo ko mo diskarte, tungod man ni sa negosyo na ako, ana ayo jud mo ana. Dapat tanan nga naa sa inyo ha. Inyo ha jud i-acknowledge ang Ginoo. Kinsa man nihatag dahil sa imong abilidad? Kinsa man dahil nag-protect sa imo while nagnegosyo ka? Kinsa man dahil nag-preserve ana nanghatag og idea sa imo nga mo invest ka? Ang Ginoo jud. So wala jud mo diya. Amen. O man yang gingon si Jesus Christ, no? Yani siya. Now they have come to know that everything you have given me is from you. So klaro kayo, no? Nga dili ta magpa-admire ba even kaning mga madaway ta mo share kung naata kung ganing nga maski karon maga-share ta nagalalum ta sa word ni God, wala jud koy ma-acknowledge sa kuan ani sarili, no? Ang Ginoo ra jud ani. Kay ako usa mo ana gud ko sa inyo, ako mutan-aw ko balik sa tong recording, mo di ko motuo nga ako ni istorya. Ba ra jud ta ako diri. Oh. Gihatag pagyapon sa Ginoo kini nga ba.
Nya tanan nga wisdom nga ihatag sa tuwa sa Holy Spirit jud ni gikan. Sa Ginoo jud ni tanan gikan. So wala jud tay maangkon diri. Namo mo diha, no? Di ta magpa-admire sa atong mga gift, talents, no? Nga kita maayo kay ta nga mga tao, no? I-take credit nato na tanan sa Ginoo. Gikan ni tanan sa imo, Lord. Mana ta. Dili ta maghinambog. Amen? Even sa atong mga diskarte, di ta manghinambog. Everything. Mumingon ni Jesus Christ. Everything nga naa sa kuha, gikan jud sa imo. Amen? Then, even ang atong mga plak, tanan. Church, mao gani nagaingon ko aning mga worship team, ampingan ninyo ning mga gamit ninyo, ano man. Everything that we have, dili na gikan sa ako, gikan ni sa Ginoo. Nya kamo nga naa sa worship team, ano, ampingan ninyo ang gamit, kamo pud sa media team, di magkalat-kalat ngano man. Walay ato dinhi gihatag ra ni sa Ginoo, nya kung i-recognize nimo nga gikan ni sa Ginoo, ampingan jud na nimo. Hindi man na imuha. Tanan, everything we have, that's you, from you, Lord. In verse 8, for the word which you gave me, I have given to them. And they received them and truly understand that I came forth from you. And they believe that you sent me. So, wala yun tayo right na muhatag og word sa atong mga disciple nga gikan na sa atong sarili. Ayun mo ko na. It must be from God. Then, when it is from God, they will receive them. Iya mangingon niya. And they received them and truly understood that I came forth from you. So, kana, the more kaga-acknowledge sa Ginoo, bantayan ninyo niya, kamo nga mga leaders, the more mo ga-acknowledge kay Lord, nga gikan ni kay Lord tanan, wala di ako diri, the more kahatagan og anointing ni Lord. Pero kung wala, mayuhan ni mo, oy. Lagi, grabe na akong study ba? Lagi, ako aman tong kwan god na nabasahan god ng kwan. Lagi, ako aman tong kwan god. No, pag sure ka diha, tingala ka, nag-share ni mo balik, wala kay anointing. Nga naman, giangkon man nimo. What if ningon ka nga, grabe jud kay ang Holy Spirit ba, no? Gahatag lang yun siya wisdom sa ato. Gigamit ra jud akong mouth. Anak mo dapat. Amen? Para dili kay ta kuan ba, no? Dili, para na-align jud ta sa ani sa gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. And ma-receive sa tanan nga naminaw kung word ni God. Pwede nga nakadungog ra sila diha sa imuhang joke-joke, pero lahos-lahos na silang dalunggan. Pero kung ang word nimong na-share is word from God, magtingala ka, mag-bring siya o kausaban silang kinabuhi. They will receive it. Dili nila isuka kana nga word. Asa man ka, magyaw-yaw ka diha, mag-share ka, nagkatawa sila, nalingaw sila sa imuhang preaching, pero imuha lang to imong gisulti. Pero kung mustorya ka karon og word nga gikan sa Ginoo, tingala ka, magpabilin, ma-receive na nila, and magpabilin silang kinabuhi, and makahatag og kausaban silang kinabuhi. Verse 9, I ask on their behalf, I do not ask on behalf of the world. Bantayan ninyo ni nga word pa. Nagrima yun ni sa kuha, kini nga word, kini John 17 verse 9. I ask on their behalf. Kinsa ang ginapray ni Jesus Christ ani nga time? Ang 11 nga disciple. I ask on their behalf. Yan na siya. I do not ask on behalf of the world. Wala yun ay nag-ampo si Jesus Christ sa kalibutan. Yawa ni mulod no, ano ko ba? I do not ask on behalf of the world. Yan na siya diya. But those whom you have given me, for they are yours. Ang Ginoo di ay gaampo siya sa mga disciple lang. Dili sa kalibutan. Yawa ni no. Gaampo jud ko ani before na ako ni share sa inyo. Di nangita gilid ta sa Holy Spirit o kanang cross reference ani sa Hebrews 7 verse 25. Niya siya. Therefore, he is able also to save forever those
who draw near through him. Yan na siya diya. Since he always lived to make intercessions for them. Ang Ginoo naga-intercede siya katong ni Tuo. Ang ginapray di ay ni Lord katunang ni Tuo. Og ni duol sa iya sa ato pa disciple. Dili ang kalibutan ang iyang ginapray sa Hebrews 7:25. Yawa no. Pero nag-desire si God nga tanan ang masave. Oh, ang heart ni God for all of us masave. Pero ang iyang gipray is katunang mga nidawat, niduol, mga disciple ang ginapray. So mo na nga blessed kay ka kay ikaw ang ginaampuan sa Ginoo. Ikaw ang ginaampuan ni Jesus Christ kay siya naman ang ato ang high priest. Siya ang nagadawat sa imuhang mga mga pag-ampo o siya pud ang gamidjate sa imuha between you and the Father. No? Kuyawa di ani no Lord. Ano, salamat kayo ani nga revelation nimo. So unsa man nimong mga i-pray katong mga gitawag na sa Ginoo nga mo respond. Dili di ay ang world. Kuyawa jud ani no. Ano ko ba? Then in verse 10, and all things that are mine are yours, and yours are mine. And I have been glorified in them. Kung tanawon nimo kani nga prayer ni Jesus Christ, na siya nag-exchange siya ba with the Father. Yan na siya. All things that are mine, imuha pod. Okay? Kung ingon ana di ay ang imong heart, nga tanan nga naa sa imuha is gikan sa Ginoo. Tanan pod nga naa sa Ginoo is para pod sa imuha. Klaro? Yan naman siya. And all things that are mine are yours. And yours are mine. O na siya nga, tung una sa Old Testament, 10% lang ang ihatag sa Ginoo. Karon sa New Testament, everything Lord is yours. Dili na ay ka dapat magkwinta. Og 10% ra na, 20% ra na, everything is yours. Kung natay tamnan, natay adtuan, everything is yours. Kaya mo kaya, and all things that are mine are yours. And yours are mine. So clear kaayong ang exchange ni Jesus Christ and the Father nga ang tanan nga naa sa kuha imuha. So kung ingon ana imong heart nga Lord, kining tanan nga naa sa kuha imuha ni gikan, everything is yours, talent, skills, anointing imuha ni, balay imuha ni, tanan sakyanan imuha ni Lord, tanan nga motor, tanan Lord akong asawa gikan ni sa imuha, anak gikan ni sa imuha. Kung ingon ana daw imong heart, then tanan po daw nga naa sa Ginoo, imuha pod. Oh. Pero kung ang imuha lang gi-honor kay Lord is kini lang, katora pod nga portion ihatag niya sa imuha kay dili man everything nga naa sa imo sa kalibutan, gi-honor nimo sa Ginoo. Klaro? And everything, niya siya, and all things that are mine is yours, and yours are mine. Oh. So klaro kayo, kung gihatag ni Jesus Christ ang everything kay sa Father, everything pud nga naa sa Father gihatag pud kang Jesus Christ. Oh. The more ka nagagive up para sa iya, the more pud ginahatag ni Lord. Ang extent sa imong gi-give up dinhi sa kalibutan para sa iya, maura pud ang extent sa ihatag sa imo. Exchange di ay no, kuyawa no. That's why kung no, para sana mo give up kag everything sa mission, everything pod ihatag ni Lord. Kay para sana tulo ka kaadlaw na wala sa imong negosyo, Lord, I give up everything. Wala ko'y pakaon. Oh. Wala ko'y pangrinta. Wala ko'y pangbayad ani Lord. I give up everything for you. Magtingala ka, everything pod nga naa sa Ginoo ihatag sa imo. Mao ni pasabot aning verse. Muna ga istorya mi aning mga dugay na nako kauban sa mission na nako. Dili mo mawad-an kung gina-give up ninyo everything for the Lord. Sa kadaghanan akong kauban sa mission, katong mga walang-wala tong una.
They give up. Imagine mo, pang bards na lang namo itong una sa samal. Walang wala. Gigihatag nila tanan. Usay, magpatapal na lang sila. Pas, na akadiha, masahe pa bard. Wa, jud ko ba? Kung patapal na lang sila. Kung naapog ko, maupog ako itapal. They give up everything. Kung sige pang hatag ni Lord, wala man po sila'y balay. Nya naaman ang Ginoo'y capacity mo hatag og balay, gihatag niya ang balay. Ngano man, everything man ang ilang gihatag. Wala naman ko'y matilok, Lord. Pamasahe gani, wala na ko, Lord. Gigihatag nila tanan di. Wala man day kay balay. Ako'y na capacity sa balay. Ako'y hatag si mong balay. Pila sa ako mga kauban nga kamisyon tong una. Puro na naay balay. Pero wala sila'y balay during atomic mission. Wala ko ningon sa inyo nga malimited lang ang Ginoo sa balay. As long as you give up everything to Him, unsa may wala sa imo nga naa sa Ginoo, nga imo ang i-surrender tanan sa Ginoo, the Lord will give you also that everything. Amen? Nangita lang si Lord og everything sa imo nga give up nimo. Naba mo diha? The measure of authority or anointing we have, the measure you will also receive from the Father. So, para sa ana, no? Nagbasa pud ka, nagdepend ka siya, Lord. Ako na yung gihatag akong best sa imo. Di na ako masabtan nimong pulong. Maura jud ko kutob, Lord. Tabangi ko ani. Wala jud ko madungag na ani, Lord. Tingala ka. Kabalo si Lord nga, i-surrender nimo tanan. Wala imo ha. Puno kay wisdom ang Ginoo, magtingala kay nigyaw-yaw nimo diha sa tubangan. Mag-flow ra ka. Pero kung dili nimo mag-give up sa iya ha, tingala ka malimit ang imong istorya. Ngano man, you did not give up everything. Mag-depend pa man ka sa imong sarili. Amen? Naba mo diha. Mao gani ito, makita ninyo tong centurion. 'Di ba? Niya na siya dito. Kung tanawon ninyo ang centurion, niya na siya. Just give me the word. Niya na siya kang Jesus Christ. Give me a word. I am under authority. Okay? I am under authority sa iyang general. Kung unsa iyang isulti sa kuha, maupod akong himuon. Okay? Kung unsa ang iyang ipahimo, maupod akong himuon. I am under his authority. Karon niya na siya, naapod ko yung mga sulugoon. Ang measure sa akong pag-submit sa akong authority sa iya, maupod karon ang madawat na akong authority gikan sa akong mga subordinate. Same na iyang pag-submit nimo, same pod ang madawat nimo dito sa baba. Amen? So, Jesus gave us everything. Jesus gave everything to His Father. Tanawon nimo si Kristo gihatag niya tanan. Glory tanan, imuha ni tanan. Mga disciple imuha ni tanan. Everything I have, akong ihatag ni sa imo tanan. Siya gihatag kay Jesus Christ, everything. Kung unsang gahom sa amahan, gihatag sa anak. Imagine mo mulakaw sa tubig. Oh. Isa lang ka storya niya sa patay, buhi. Unsay gunitan ang mata, maayo. Laway lang ni Jesus Christ, isagol sa yuta, itrapos imong naong, isa mong mata, maayo. Asa na gikan nga power? Asa na gikan nga anointing? Sa iyang pag-submit sa everything sa Father. Di na basta-basta. Muna karon sa tuwa, anong di man ni maayo pa, kumuampo ka. Ngano di man kakalakaw sa tubig. Wa man tanang andoy pud man lakaw tubig, pero kung hatagan tag abilidad si Pulveratnos. Kuyaw ka ito si Pulveratnos kay taga Indonesia. Indonesia to, taga Indonesia ba to siya, si Pulveratnos. Kuyaw kayo, baktas po siya sa tubig. To, kuyaw, yung anak ko, wala di ko katilaw, baktas pa sa tubig, batistingan na ako kay, hindi man, dami man snorkeling. Hindi man takabaktas sa tubig. Mao siguro wala po katagan og kanang anointing pod nga mulakaw sa tubig kay ganahan kay sa tubig magsalom-salom, no? Kato kay kuyaw kayo kay gabi man to. Unya na sila gusto adtuan nga village, nagabihan sila ba kay mag-share sila didto sa isa ka village. Mga tribo ba? Mga unbelievers ang ilang adtuan. Karon nagabihan sila,
baktas sila sa sapa. Nagtingala na sila, naglakaw ra daw sila sa sapa. Abi ra daw nila mabaw. Nangutana ang mga tribo. Asa mo niagi? Nga na sa sapa. Nga di man daw sila katabok sa sapa, kay lalom ang sapa. Mamangka manggani ang mga tao padulong dito, mutabok atong ilang isla niya. Namaktas ra mo. Tibuok ning isla na save. So sinaa kay Paul Wiratnos, he give up everything to the Lord. Na Lord, walay amo diri. Imuha ning ministry. Imuha ni tanan, kusog. Tanan Lord nga naa sa kuha imuha ni. Magtingala ka unsay kulang nimo diha, he give up everything also to the Lord. Amen. Mao na sa tuwa, dili na pud ta anang kuan lang ka, kanang 10% lang ka everything. Lord, kung naay tamnanan, tanom. Lord, kung naay gamiton sa mission, gamito. Everything Lord, imuha ni. Magtingala ka everything pud sa iya. Bubuan pud ka sa Ginoo og mga panalangin nga everything. Dili ka nang kwenta-kwento ra nimo. Amen? Tama mo diha? So, and all things that are mine are yours. Grabe no. Tanan nga naa sa ko ay mo. So, and yours are mine. Maningil jud siya no. Ang imuha ako apod. Ngano man ako ang manggihatag tanan. And all things that are mine are yours. And yours are mine. Mao na nga kung ma-acknowledge nimo ang Ginoo Lord, imuha man ning motor, imuha man ni sakyanan. Nya naguba ang motor, guba na pud karon ang kuan ba? Ba ang sakyanan, maguba ang sakyanan, Lord imuha man ni. Ikaw mag-provide ani pang repair nato ano. Nga na gud. Lord imuha man ni. Walay ako dinhi kung kuhaon man wa kay mahimo ano, imuha naman. Mana ka? Magtingala ka, di ka mo problema. Ngano man? Yaman. Pero kung imo ang angkonon, magbaguod jud ka na. Amen? Nabot diha? Tiniyagi mo diha, I am no longer in the world, in verse 11, and yet they themselves are in the world. No? He is praying, Jesus is praying na he is now going. Pero ang mga disciple, we're still in the world. Nagyapon sa kalibutan. And I come to you, niya na siya, Father, Holy Father, keep them in your name. The name which you have given to me. Unsa ni nga name? Father. That they may be one as we are one. Maura jud di ang design ni Lord sa tuwa. Kita ba nga mga disciple mahimong one. May-unite ta ba? May-unite dapat ang churches. Dili magaway-away. Mao ni ginaampo ni Jesus Christ sa tuwa. Magkalahi man tag diskarte ang uban sa healing, ang uban ana. Pero tanan ha nga nagtuo sa Ginoo, dili katong mga wala nagtuo sa Ginoo. Kaya na may mga churches nga kulto ngiyang mga nga ginatawag nila nga church pero kulto. Ang ginaingnan diri sa Ginoo is kaning mga followers niya ba, mga disciple na ba nga mahimong one. No, mao jud ang design ni God for us. Even si Jesus Christ before niya mao jud iyang prayer. The name which you have given me that may be one as we are one. No? Tinuod jud nga nagsalig ka sa imong amahan, ang imong desire jud is maging one. May-unite ta. Amen? Unsa karon? Lahi man na sila. Lahi man ni sila. So di kalainan nato. Nalahi na tag style. Pero isa man natong Ginoo. Isa ra may tumong sa Ginoo sa ato, maliwatan, malimutang partaker sa iyang nature, masave ta. Siya din naa sa imuha diha, basig lahi imuha. So mo ning gusto ni Lord ma-unite. Ano ganahan ko nga atong mga brothers, mga brethren, even lahi magpangalan ng simbahan, makakonek na ganita. Walay kwan ba unsa man ang style nila diha? Ani sa man style na diha? Kita natin mo nana. Amen. Verse 12, while I was with them, I was keeping them in your name which you have given me. And I guarded them, and not one of them perished
but the son of perdition, so that the scripture would be fulfilled. So kung makita nimo, grabe jud ang heart ni Lord. Ang heart ni Lord is ma-preserve ang mga disciples. Nga siya na, I guarded them, and not one of them perish, but the son of perdition. Pero dili di ay nato malikayan, maski unsaon ni mo guard, naadyo di ay maghudas. Yan na siya, but one of them, I pray nga dili ikaw nga naminaw karon ang mahuhudas. No, kay naadyo di ay sa church ang mahuhudas. That one of them perish, but the son of perdition, so that ma-fulfill ang scripture. No? But now I come to you in verse 13. And these things I speak in the world, so that they may have my joy may be full in themselves. So mo jud ang desire ni Lord sa tuwa, fullness sa joy. Mo ni ang ma-partake nato nga liwat ta sa Ginoo is, di ba? Love, peace, joy. Galatians 5:22 makita man ninyo. Kani di ay ang fullness sa joy ang gusto pud ni Lord sa atoa. Kana ganing dili fullness sa joy sa kalibutan, fullness of happiness sa kalibutan. Ang makahatag jud sa fullness sa joy is when you partake His nature. No? Diha raman nato na makuha ka ng fullness sa joy. Partial lang nga joy ang atong madawat. Bago sapatos, bagong motor, bagong sakyanan, bagong balay. Partial lang na siya. Ang fullness sa joy is diha ra jud sa Ginoo. Bantayan na ninyo. Maski mo ingon pa nga ala kana siya, grabe kay na siya kwarta ba kay nadunggan na ako. Duha daw ka kwarto na puno daw og dollar ang iyang kwarta. Temporary ra na nga joy nila. Ang fullness sa joy is naara jud sa Ginoo. Amen. Ana sila dagang kwarta pero magtingala ka di katulog. Unsa kay kaso i-file na pud sa kuha karon. Unsa na pud ani. Wala na fullness sa joy. Pero diya sa Ginoo kita ninyo. Karon no, mga joyful kay mo. Amen. Tingala ka ba no? Na kay problema pero na mangibabaw ang joy ni Lord. Magtingala ka na kay mga panginahanglanon pero dili jud malabuan sa imong problema. Ang joy ni Lord, magtingala ka nga. Lahi lagi pag mata nimo sa buntag. Mapansin ninyo, kanang pagmata ninyo sa buntag, nami kay mo bation. Kay usahay man gud ang problema man gud kanang gina-entertain nato, grabe ka entertain, mo na usay bugat. Pero pag tulog nimo, mag-pray ka, moadto ka sa mga mission o sa man ang imong ginahimo nga para sa Ginoo, tingala ka ma-experience nimo ang joy. Kay sa Ginoo ra man ato na makuha dili man ang fullness isa mga material nga butang. Amen. Then verse 14, itong gingon niyan kaniya, I have given them your word and the world has hated them. So tinuod jud nga i-hate jud ta sa kalibutan because they are not of the world. So klaro kayo, i-hate jud ka sa kalibutan nganuman dili naman ka na belong sa kalibutan. Nagpuyo ra ka diri pero wala na ka na belong sa kalibutan. And iyang gingon diri sa verse 15, I do not ask you to take them out of the world. O kuya, wala ba nga prayer ni Jesus Christ, no? Yan na siya. Wala, paraphrase na to ha. Wala ko nag-pray sa imo Father, nga wala o nimo ang problema ani nila. Klaro. I do not ask you to take them out of the world. Kay sa world, you will face tribulations na naman sa Bible. Ang giampo ni Jesus Christ, nga ayaw ni sila, nga wala niya giampo, nga tanggalon sila sa mga problema. Pero ang iyang gingon diya, but to keep them from evil one. Bantog ra niya na siya dito sa Bible, sa Matthew, niya na siya nga, amahan na mo nga nasa langit. No? Na siya, lead us not into temptation, but deliver us. So, murag ani ha, ang picture ani. Muratag barko ba? Barko. Ang prayer ni Jesus Christ is ayaw ni sila tanggala kini nga barko diha sa dagat.
o ibutang sa dry dock, taas sa pantalan. Ang prayer ni Jesus Christ is, kana nga barko, naara gyapon naglutaw-lutaw diya sa dagat, pero ayaw ra tawon ipasulod ang tubig sa sulod sa barko. Kana ang picture. Para di malunod kana nga barko. Nakuha na to? I-allow ka na nga barko maglutaw-lutaw diya sa dagat, pero ayaw, i-allow kanang tubig sa dagat nga mukaon sa barko. Same sa tuwa, i-allow kana nga mga disciple nga naa dinhi sa world, pero dili ka dapat kaunon sa world. Dili ka dapat kaunon sa bisyo, kaunon sa kwarta, kaunon anang druga, kaunon sigarilyo, kaunon aning world. Mao'y prayer sa Ginoo sa imuha, ug sa ako apod. Nga dili ta i-consume sa kalibutan. Dili ta i-consume si yawa. Pero dili pasabot nga naana ka sa Ginoo, while buhi ka, wala na'y problema, naay tribulation kay mo may gingon diya. I do not ask you. Okay lang ang tagingon na niya nga, tanggalan na ni sila sa world, Lord. Tanggalan na ni sila sa kwan, sa sitaw gani, sa mga problema. Naayo di ay problema. Pero mas lami i-overcome ang problema kay naa naman ta sa Ginoo. And naay purpose karon ang mga problema sa atoa. Para sa ato. Tong kaganiya nga nag-share nga nganong na-allow to nga problema sa iya para mo balik siya didto kay I believe tinawag pud do siya. He was called and right now ginapaduol na siya. No? So in verse 16, they are not of the world, yes, dili na kita na belong sa kalibutan, pero naata diri. Mura tag isda ba nga naglangoy-langoy pod sa dagat, kung giingon sa inyo nga yes naka sa isda, ang isda nasa dagat, pero dili matakdan sa kaparat sa dagat ang isda. Same sa tuwa, naka diri sa hugaw nga kalibutan, pero dili ka dapat matakdan na sa kahugaw sa kalibutan. Nga naman, wala naman ka nabilong sa kalibutan. Nabilong naman ka sa gingharian sa Ginoo. Amin ba? Naba mo diha? Then, in verse 17, sanctify them in the truth. Your word is the truth. Sa may pasabot anang sanctified? Ang sanctify. Sanctified is separate. Naka sa kalibutan, pero i-separate. Ang prayer ni Jesus Christ is set apart. I-separate ka sa kalibutan. Dili ka dapat makatakdan sa kalibutan. So, pinaagi sa unsa? Pinaagi sa pag-obey nimo sa truth. Nasabtan ninyo? Ma-set apart ka sa world, pinaagi sa imong pag-obey sa truth. Yun sa man pud imong i-obey kung wala ka basa-basa. Unsa man pud imong i-obey kung apo ka pil-apil sa morning devotional. Unsa man imong i-obey nga no? Sibo ka late sa atong meeting. Nagsugod ng word, wala gyapon ka. So dili ka ma-set apart. Nga naman, sanctify them in the truth. Amen. Unsa may truth? Word sa Ginoo. Ma-sanctify ka, ma-set apart ka as you obey the truth. Karon kung dili ka willing mo obey the truth, magtingala ka, murag bakang-bakang gyapon ka. Nga gusto ka ni Lord i-set apart, naka-obey kag isa, so the more ka ga-obey sa truth, the more ka ma-set apart. For example, ang uso sa kalibutan is bisyo. Unya, niyan ang Ginoo, do not conform. Unsa ang truth? Do not conform with the pattern of this world. Karon, magdesisyon ka na nga ma-set apart ka sa world, or karon dayon ma-set apart na ka. Magdesisyon ka nga dili na ka muuyon sa mga pattern sa kalibutan, so mugunit ka sa truth. Ma-set apart ka sa world. So karon na pod ang uso sa kalibutan nga mag-asawa is dili magpasayloay, magbulag. Yang giingon sa truth is what God has joined together, let no man separate. So asa man ka, muuyon ka dinhi sa kalibutan o magpa-set apart ka sa kalibutan? Mao nay pasabot ana. Sanctify them in truth. Ang ato ang prayer nga muobey ta sa pulong sa Ginoo para ma-set apart ta sa kalibutan.
Klaro? Naba mo diha? Sumura ni siya og grace ba? Or naging kakaron? Sige. First love, asawa. Mura kag nagkarira ba? First love ha? Sige. Asawa or marriage nga love. Oh. Unsa may gusto sa Ginoo sa mag-asawa? Magpasaylo ay. Nagsugod na mo. Or naging na mo duwa. Pasaylo siya. Dili koy. Yaman to sala. Dugay kay inyong race diya ba? First love pa lang na. Dili koy. Kuan man na siya. Yaman tong sala. Dili ka ba lumaminaw? Pero ang gusto sa Ginoo, magpasaylo ka. Nya gingon sa Ginoo, wife, submit to your husband. Dili oy, kung may trabaho. Napod ka. Kung dapat ang kuan ani matuman. Sige. Kanya dugay hala diha mo gabangi do. Dili ka na luod na po ng banan. Luod ani ana so yeah. Kana pa lang first lap pa lang na ha. No? Mura ni siya grace hantod sa muuyon na jud ka sa iyang truth. Hantod sa maliwat na jud ka sa iyang gusto. Amen sa iyang nature. Amen. Mura ni siya grace hantod sa mamatay ka, mao jud na i-align, isang masanctify ka sa truth. Sanctified through faith ang tawag ana. Maset apart ka through your faith. The more ka gaobey, the more ka gaobey, the more ka gaobey. Maset apart na ka. Magtingala ka naka sa world pero wala na ka nabilong sa world. Nga uso sa kalibutan, dili magpasaylo ay ikaw ka pasaylo. Amen. Then you sent me into the world, I also sent them into the world. Klaro. Gisenta para sa kalibutan. Ang kahayag nato mga igsuon nako nga naminaw karon. Dili ni kinahanglan sa langit kay punog kahayag ang langit. Dili ko ingon nga unya na ko mag-respond pastor. Asa diay nimo na gamiton nimo kayag karon nga buhi pa ka gamita sa kalibutan kana nga kinabuhi sa Ginoo nga nasa imong sulod. Kay kung mamatay na ka kana nga kahayag dili na kinahanglan sa langit, punog kahayag ang langit. So ang kahayag nimo karon, you go to the world. Kanang mga amigo nimo para sa ana karon nga nag-share nga kailangan niyang Ginoo. You go. You go to the world. Mao may gingon ni Jesus Christ diri. You sent me into the world. I also sent them into the world. Dili sa mga buutan ra nimo mga amigo nga naa na sa Ginoo. Didto ka mo na nga as much as you value our fellowship, i-value po nimo ang mga naa sa kalibutan. Nga kinikinanglan jud nila kayag, ikaw dapat ang may mong kayag. Amen? Ang darkness, ang ato ang light ang kailangan nila. Ang darkness sa kalibutan, need nila og light nato. Amen? Mao gani ginatawag nila, di ba? Ani no? Para masabtan ninyo. Si Jesus Christ, katong naa siya sa kalibutan, He is the light of the world. Pag abot karon sa Matthew 5 verse 14, you are the light of the world. You are the salt of the earth. So, kita na daw. Si Jesus Christ, katong naa siya ang nahimong light. Gidawat naman nimo ang light ni Lord, ikaw na pud karon ang mahimong light sa world. Amen? Yun sa imo ginahimo karon. Para asa man ang imuhang light. Nya nga kana nga light niya na pa siya diha sa prevailing verse sa Matthew 5, 14, 15, 16 diha, di ba? Mingon siya diha, basahon na lang na ninyo. Nga na siya diha nga, dili dapat i-cover ka na nga light. Hidden niya na siya, dili dapat nimo i-hide ka na nga light. Oh, para sa tunay nang utana kay Christian na ka, yes. Unsa man ang kwan, kailangan nimo Ginoo. Muduol na ka sa Ginoo ngano man. O may kailangan nimo. Kay kung di ka motuo sa Ginoo, unsa may tabo sa imo ha. Oh. Kailangan ma-expose jud ka nga light. Oh, sige, unsa may mo gusto? Dili lagi ko makasimba. Kung gusto ka, ako'y mo share sa imo ang word para malamdagan ka. Para ma-align imong life diha, mataktan ka sa nature sa Ginoo. Magkaroon kag faith sa Ginoo. And mahanay mo ang isip. Then John 17 verse 19.
For their sakes, I sanctify myself. Oh. For their sake. For the sake of mga disciple, akong gisanctify akong self. Dili pa sabot nga gisanctify ni Jesus Christ ang iyang sarili sala. Ngano man kay wala man siya sala. Ang pasabot ani niya, gi-sacrifice nako. Nag-set apart ko sa akong comfort. Ang comfort nako nasa langit. No, nga maayo na kayo akong kahimtang ato, na set apart ko, nahimo kong pobre. I am rich, nahimo kong pobre para sa inyo ha, mahimo mong rich. Tama? He became poor, he is rich, he became poor so that all of us nga nagto might become rich. Oh. So mo na ang iyang pagsanctify sa iyong sarili para sa tuwa. Amen. Para asa? Para makomplete na itong salvation. No, hinaog yun siya para makomplete ang salvation. Ikaw karon, willing ba ka ma-set apart sa imong comfort para pud maluwas ang imong mga friends? Willing ba ka set apart sa imong sa imong mga comfort para lang sa kaluwasan sa uban? Then verse 20, I do not ask on behalf of this, nga na siya, alone, but those who also believe in me through their word. Wala na ako ni gias on behalf lang sa 11 disciples, nga na siya diha. Ako lang ni paraphrase na para masabtan ninyo. I do not ask on behalf of this alone. Nga siya, wala ko nag-ask para lang sa mga 11 disciples. But appeal takaron nga nagtuo sa iya ha. But those also who believe. So kini di ay wala niya gipangayo kini nga prayer niya para lang sa 11 disciples, appeal di ay ta. Then unsa nga grabe nga pangayo sa Ginoo ni Jesucristo para sa tuwa? Verse 21, that they may be all one. Makita dapat ang unity sa tuwa. Amen? Makita ang unity sa iyang church. Mao ni tremendous burden sa Ginoo that we may be one, not divided. Amen? Father, niya na siya are in me and I in you, that they may also be in us, so that the world may believe that you sent me. Ma-amaze ang world sa atoa. And ma-confirm nga gipadala gyud ta sa Ginoo kung unsa united ta. Imagine mo karon saon pag-unite sa toa, makitaan sa mga tao, gaaway ang mga simbahan, gaaway ang mga kwan, gadibatihay mo diha sa kwan sa TV, gadibatihay mo diha sa radyo, diha sa plaza gadibatihay. Naunsa man mo? Nagtuo kag kalipay ni sa Ginoo nga mao ni iyang pagampo that they may all one. Amen. God wants us to be one in spirit, loving one another. Maski lahi ta og mga strategy para mo save or mo lead sa people sa eternal life. Verse 22, the glory which you have given me, I have given to them. Unsa man ang glory di ay sa Ginoo? Ang glory sa Ginoo, di ba? Katong ginatudlo, grace and truth. Oh. Nga na-receive na ako sa imuha, niya na siya si Jesus Christ, ako pong gihatag sa ilaha. Partaker man ta ana nga nature sa Ginoo, puno tag grace and truth. Tama? So walay laing glory apart the glory of God or natures ni God sa tuwa. O ganiyang gingon diha ani no? If you want to be my disciple, take up your cross daily. Sabutan eh, yes Lord, I want my nature, kining old nature na ako, Adam nga nature, karaan na akong kinabuhi, must be put to death, and I want your nature. Mo nga na ang iyang gusto pasabot ani. And kita dapat amo decide ana, dili ta pugson sa Ginoo. Kung naa kay mga
ay Lord, wala pa jud ko pagpasaylo, wala ko'y grace. Na Lord, wala pa na-align ni akong kinabuhi sa kamatuoran. Mao na imong paningkamutan everyday. I-decide jud ka. Mao na dili jud instant ang nature ni Lord sa imuha. Magtingala mo na mo'y mga gina-go through na ay problema sa mga mag-anak, papa o asawa, adlaw-adlaw na ay mga problema ngano man para ang glory ni Lord mag-manifest sa imuha as you surrender, as you set apart your life to the world and sanctify it through your faith sa word sa Ginoo. Amen. In verse 23, I in them and you and me, that they may be perfected in unity. Sa desire sa Ginoo, unity. So that the world may know that you sent me. United dapat ang church. Yan siya. So, in order for us, and love them as you have loved me. So, in order for us nga ma-unite yun ang church, we need to love one another. And kana nga love, ma-acknowledge ni mo na nga love jud ka sa Ginoo. Dili ka insecure ba? Kaya ang ginikanan sa imong gugma, gikan sa amahan. As you have loved me, ni Anas Jesus Christ, even as you have loved me. So kana nga cause sa unity sa church is because kabalo ka nga ang love nga naa sa imuha is love gikan sa Ginoo. And kana nga understanding pod nga ikaw gigugma jud ka sa Ginoo. Dili ka ma-insecure ana, walay division sa church. Amen. In verse 24, Father, I desire that they also, whom you have given me, be with me where I am, so that they may see my glory which you have given me, for you love me before the foundation of the earth. Kung tanawon nimo, grabe yun, no? Unselfish kayo si Jesus Christ, no? Ang design ni Jesus, nga dili lang niya gusto na siya lang ang musaka dito sa langit, siyang Papa. He wants us to be there. No, Maria, Father, I desire that they also, whom you have given me, niya siya, be with me where I am. Muna ako ang design, Papa. Na kung asa ko padulong karon, asa ko nimo gidala karon, ako adyong desire is sila pod. Mao pod na dapat atong desire sa mga disciple. Ang heart nato ba nga to ang prayer, Lord. Amo yung desire, Lord, is kung adto pod mi kung asa ka ni adto, Lord Jesus. Amen. He wants us to see and share the glory of eternity. No, for eternity. In verse 25, O righteous Father, although the world has not known you, yet I have known you. And these have known that you sent me. So tanawon ninyo, si Jesus kabalo yun sa Papa. And gi-communicate niya ang Papa sa atua. O gi-explain niya ang kinaiya sa Papa, pinaagi sa kinabuhi ni Jesus Christ. They have known you, pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Kaya nga naman, si Jesus Christ, it is the expression of an unknown God. Kung wala ka kaila sa Ginoo, gipakita niya kinsa ang Ginoo sa kinabuhi ni Jesus Christ. Amen? Ikaw pod karon, wala naman si Jesus Christ din eh. Ikaw naman karon ang punduhan sa Balang Espiritu, i-communicate nimo ang Ginoo pinaagi pod sa imuhang kinabuhi nga naay batasan sa Ginoo. You explain God through your life, not through the pulpit. In verse 26, mag-enta ni, I have made your name known to them. O yun niya ito ang desire. Jesus Christ, nailhan sa mga disciple, nailhan nato ang amahan. Pinagi kaniya. And will make it known, so that the love which you have loved me may be in them and I in them. No? Makita yun mo ang security if we find God's love. Lord, love ko nimo.
Salamat kay mo kong liwas. Ipadala pa ni mo imong anak para luwason ko. Mao na ang security nimo. Dili ka nang sa imong bana, dili sa imong asawa. Love ko sa akong asawa, love ko sa ako ang ama, love ko sa ako ang bana. Oh, dili na makatag og security sa imo. Makapain ka og security when you know that Jesus loves you. That the Father loves you, gihatagan ka og sakripisyo, gipasacrifice niya yung anak for you nga ma-save time, ma-restore back ta sa Ginoo. Diya di ka makadawat og security. Amen? Then, of course, wala yung tayong desire is we will continue to make it known to others. Continue ta ba? Nga mintras buhi pa ta, may paila-ila na itong amahan. Ang nature ni Lord, ang kinaiya sa Ginoo, pinagi sa itong kinabuhi para po sa uban. Nga makadawat po, same nature nga itong nadawat ya sa Ginoo. Let us pray. Heavenly Father, salamat Ginoo sa imong pulong. Thank you Lord kay nabati yun na mo, nasabtan na mo ang imong pag-ampo Ginoo sa amahan. Lord Jesus, thank you for praying for us. Thank you kay imo yung gi-desire sa amo nga mahimo pud ming one diha sa imo Ginoo sa eternity. Hinamo jud ng kuptan Ginoo kana nga imong gi-pray sa amo nga magiusag yapon ta pag-abot sa panahon pagbalik nimo Ginoo. And Lord, I pray Father nga apply namo ni tanan kining imo ang gusto nga may tabo sa amo nga may muming one. And ma-apply po na mo, Lord, sa mong kinabuhi. Nga everything we have, imuha jud ni. And everything you have, mo claim jud mi, Lord. And kung naman, Lord, sa mga areas sa mong life, nga dili pa na mo nag-give up everything, even ka ng mga bisyo, even na mong pag-love of money, kung pa na mo ni nag-give up everything, Lord. I pray na tabangan mi ni mong Holy Spirit nga mag-give up na mo ni everything para lang jud sa imo Ginoo. Salamat, Lord, for your word. Thank you for your revelation, Lord. Holy Spirit, salamat for your anointing and your wisdom. Bless ni mo, Lord, ang matagos sa mo. Protect us, Lord. Even I pray, Lord, for those who are na ginabati today, I command your healing, Lord, to be upon them. Protect ni mo, Lord, imong mga disciples sa DCIM. In Jesus' name. And you will be the one also. I pray, God, for Tita Esther. I pray for complete healing sa iya. Restore ni mo, Lord, ang iyang health. I break also every virus, every bacteria nga nag-attack sa mga lawas sa imong mga disciples, Ginoo. Let your blood will sanctify them. Let your blood, Lord, may mulimpyo sa matag-usa sa ila. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. So may buntag sa tanan,